isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Hello po sa ating lahat mga ka-Operians. Welcome pong muli sa ating bagong episode ng Talakayan ng Tora at Tipan. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, samahan nyo kami muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Isaiah. Kabanata 14. Pagbagsak ni Lucifer, hari ng Babylon. Magkakaroon ng awa si Yahweh kay Jacob. Muling pipiliin niya ang Israel at ititira sila sa kanilang sariling lupain. Ang mga Shemetang bansa ay magbubuklod at makikiisa sa mga inapo ni Jacob, ang mga tunay na Hebreyong Israelitang Hudyo. Ang mga Shemitang bansa ay kukunin sila at ibabalik sila sa kanilang mga lupain. At ang mga Hebreyong Israelita ay pag-iisahin ang mga Shemitang bansa. At gagawin silang mga kaalyado ng makalangit na kaharian. Sila ang mag-ahari sa mga dating mananakop at mang-aapi sa araw na ililigtas kayo ni Yahweh mula sa inyong mga paghihirap at paglunas mula sa mabagsik na paggawa na ipinataw sa inyo. Aawit kayo ng pangutya laban sa hari ng Babylon. Paano ang mga nang-api ay nagwakas? Paano natapos ang kanilang kasakiman at kasamaan? Pinutol ni Yahweh ang pamalo ng mga masasama, ang kapangyarihan ng mga pinuno. Sa galit, pinarusahan ang mga mananakop ng walang tigil na mga hampas at walang awang puot. Pinatahimik ni Yahweh ang mga bansang mananakop sa pamamagitan ng karahasan. Kalaunan, ang lahat ng mga Hebreyong Israelita at ang lahat ng mga Shemitang lupain ay mapapahinga at magiging mapayapa. Sila ay magsisiawit sa kagalakan. Maging ang mga juniper at mga cedro ng Lebanon ay magmamagaling laban sa iyo, O Lucifer, at magsasabing, ngayon na ikaw ay binaba, walang darating upang magputol sa amin. Ang kaharian ng mga patay sa ibaba ay magigising upang salubungin ka sa iyong pagdating. Ginigising nito ang mga espiritu ng mga yumao upang batiin ka. Lahat ng mga naging kaalyado mo sa mga Gentile na kaharian, ang kanilang mga hari at emperador ay babangon mula sa kanilang mga trono. At ang mga pinuno ng mga bansa, lahat sila ay magsasabi sa iyo, pati ikaw ay naging mahina tulad namin. Ikaw ay naging katulad lang namin. Lahat ng iyong karangyaan ay ibinaba sa libingan, kasama ng ingay ng iyong prestigyosong orkestra. At mga bulate ay kumalat at ang mga uod ay gumagapang sa iyo. Paano ka bumagsak, anak ng bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, tulad ng iyong ama, ang dyablo,
na itinapon sa lupa, ikaw na nananakop at ng api sa mga mas mahihinang bansa. Sinabi mo sa iyong puso, aakyatin ko ang langit, itataas ko ang aking mga kapangyarihan, higit sa mga bituin ng alahayam. Uupo ako sa trono sa kongregasyon ng Sayon, sa trono ng makalangit na kaharian. Aakyat ako sa tuktok na mga ulap patungo sa mga kalangitan. Gagawin kong makapangyarihan ang aking sarili tulad ng kataas-taasan. Ngunit ikaw ay binaba sa kaharian ng mga patay sa kailaliman ng hukay. Ang mga makakakita ay tititig sa iyo, iisipin ang iyong kapalaran. Ito ba ang hari na yumanig sa lupa at nagpayanig ng mga kaharian? Ito ba ang hari na nanakop at ng api sa mga bansa at nagwasak ng mga lungsod at hindi pinayagang makauwi ang mga bihag? Lahat ng mga hari ng mga bansa ay namamahinga sa kanilang mga libingan, bawat isa sa kanyang sariling puntod. Ngunit ikaw ay hindi ililibing sa iyong libingan. Ang bangkay mo'y itatapon na parang sangang walang kabuluhan. Tatabunan ka ng mga bangkay ng mga pinatay mo sa digmaan. Ihuhulog kang kasama ng mga iyon sa mabatong hukay. Tulad ka sa bangkay na tinatapak-tapakan, hindi ka makakasama sa kanilang libingan, sapagkat winasak mo ang iyong lupa at pinatay ang iyong bayan. Huwag nang mabanggit pa ang mga salinlahi ng mga masama. Maghanda ng lugar upang patayin ang kanyang mga inapo dahil sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. Hindi sila babangon upang magmana ng lupa at takpan ang mundo ng kanilang mga walang saysay at makasalanang mga lungsod. Uusigin at lalabanan ko sila. Buburahin ko ang pangalang Babilon. Ang mga nakaligtas, ang mga inapo, at mga salinlahi niya ay aking wawasakin. Gagawin ko itong lugar ng mga kwago at latian. Lilinisin ko ito gamit ang walis ng pagkawasak. Sabi ni Yahweh, ang Ama na alahayam. Si Yahweh na alahayam ay sumumpa. Sigurado ayon sa aking plano, mangyayari ito. At ayon sa aking layunin, mangyayari ito. Dudurugin ko ang Assyria sa aking lupa. Sa aking mga bundok, tatapakan ko siya. Ang kanyang pamatok ay aalisin mula sa mga Hebreyong Israelita. At ang kanyang pasanin ay aalisin mula sa kanilang mga balikat. Ito ang plano na itinakda para sa lahat ng mga bansa at ang kanyang gawa ay libot sa buong mundo. Sapagkat si Yahweh na alahayam ay may layunin, walang makakapigil sa kanya. Ang kanyang kamay ay iniaabot at sino ang makakapigil nito? Propesiya laban sa mga Pilistin. Ang propesiyang ito ay dumating noong taon ng kamatayan ni Haring Ahaz. Huwag magalak, kayong mga Pilistin, na ang pamalo na inihampas sa inyo ay naputol. Mula sa ugo
mula sa ugat ng ahas na iyon ay si Sibol, ang isang makamandag na ahas. Ang bunga nito ay isang mabilis at nakalalasong ahas. Paglilinaw. Ang mga Pilistin ay nag-ugat mula sa mga Canaanite at hindi mga Shemite. Ang pinakapobre sa mga mahihirap ay makakakita ng pastolan at mga nagigipit ay mahihiga ng ligtas. Ngunit ang inyong ugat, sisirain ko sa pamamagitan ng taggutom. Papatayin nito ang inyong mga nakaligtas. Lumuha, ikaw na pintuan. Humiyaw, ikaw na lungsod. Malusaw na kayong lahat, mga Pilistin. Isang ulap ng alikabok ang pumailan lang mula sa hilaga. At wala ni isa man sa kanilang hanay ang matitira. Ano ang sasabihin sa mga sugo ng bansang iyon? Itinatag ni Yahweh ang Sayon at sa loob nito ang kanyang mga nagdurusang bayan ay makakahanap ng kanlungan. Yada. Yada. Ano mga kapatid, ano ang inyong masasabi dito sa ating binasa? Ay mga kapatid, may edit ako. So ito yung sinasabi ng ano na ang unang-unang hari ng Babylon ay si Lucifer. Sino ba ang unang-unang hari ng Babylon? Di ba si Nimrod? Kaya nga, so ibig sabihin ang diwa ni Lucifer ay anak kay Nimrod. At sino si Nimrod? Gilgamesh. Ibang pangalan niya Gilgamesh. Kaya nga, di ba yun ang nakuha nila sa Iraq? Kaya nagkaroon ng ano. Kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit nilusob nila ang Iraq. Sabi nila ay may weapon of mass destruction si Saddam Hussein. Pero sa mga secret documents, isa doon kasi natagpuan nila ang na Nimrod. So kasi nasa prophecy din na mabubuksan ang pit ng kailaliman. 'Di ba? Kasabay noon that was year 2000, 'di ba? Tapos kasabay noon, lately lang nung panahon ng COVID, 'di ba, dinisplay nila yung mga ano ng Egypt, yung mga mummies. Kumbaga marami silang dinisplay ng mga ano from the pit. Marami silang in-expose nila yung mga nahukay nila na from the mga panahon ng mga idolatry, di ba? So, so ito yung yung pagbagsak ni Lucifer, hari ng Babylon. Kailangan ang mensero, ni-encourage nila tayong mag-isip ng iba-ibang dimension, di lang tri-dimension. Kasi ang mga pangyayari kasi parang hindi mo alam kung future o past o current, di ba? Kasi nauulit at nauulit, no?
Ngayon, nung ma-discover nila ang ano, yun ang inaano ko. Kasi nung ma-discover nila ang tomb ni Nimrod, yun, Gilgamesh, nag-ano sila, pwede na nilang ano yung genetic makeup noon, i-replicate. So, ano, pwede nila i-replicate sa mga vaccines o ganyan. Kaya medyo, ano, sa mga, kasi di ba namumultiply na nila yung mga, ano, mga DNA, yung mga cells. Pwede nilang i-replicate yun. Kaya yung mga beauty products, yung mga pampaputi o pampalakas, pwede sa mga protein, ano, drinks, di ba? Kasi, ano, malaking tao kasi si Nimrod eh. Anyway, ano, naging great na siya, di ba? So, may mga quality yung kanyang, ano, na from the bloodline ni Cain sa mga Nephilim. Sino na nga yun? Si Nimrod? Si Japet? Oo. Tama ba? Oo, dito sa version natin. Oo. Mm. Kaya nga siya naging great. At saka rebel. Tegang rebel siya. At saka si Nimrod, ang pinagmula ng Christmas tree. Kasi nung nilibing daw siya, tumubong puno. At yun daw si Nimrod. O, ang sabi naman siya ay naging araw. Nung mamatay siya yung araw, kaya yung naging Ra. Although maraming kasi ginawa talaga nilang ah, kinumpare naman nila kay kasi may mga demi-God, di ba sila mga demigod. At kaya doon din nagmula yung nung mamatay kasi si actually hindi lang ginawa ni Naama yung ginawa niya kay Noah eh. Ginawa rin niya kay Nimrod. Talaga nagpaparami siya ng lahi. So nung mamatay si Nimrod, 'di ba? Kasi nakapatay kay Japhet, si Esau, 'di ba? Hmm. Nabuntis si Naama ulit. Sabi sino daw so siya sino nakabuntis doon patay na si Nimrod. Ang sabi naman nila virgin immaculate conception, virgin birth daw yun. Doon kasi yun ang pinalabas. Ewan ko, kasi ayan ay Kaninong yun ay theories yan? ha? Kaninong Mga, theory? mga kwento-kwento, that was 19, ano ko pa na base, mga 1980s, 70s, gano'n. Hmm. Kasi sabi ko, Nabuntis si paulit-ulit lang yung storyang yan, ha? Paulit-ulit lang Oh. storyang yan. Kasi Semiramis, di ba? Semiramis is another name of Naama. Ang dami na Actually, kasing pangalan na binigay nila dyan wait sa ah. yan sa mga Tingnan ko, goddess ng wait, Babylon. meron akong Oh. Ah, Yung sa anak saan na niya ba nga, yung marami. list Ay, ko? di ba? Napakarami. Hmm. Itong si Yung sa anak Naama, niya. siya din si Semiramis, siya din si Ishtar, Astarte, Queen of Heaven, Isis, Venus, Athena. Tapos, ito si Japhet, siya si Nimrod, Gilgamesh, Sargon of Arcadia, Son of God, yung SUN yung Horus, Christmas tree, Hercules, Santa Claus. Heracles, oh, si ano yun eh, Oo. oo. Tapos si Kinaan ay Tammuz, Dumus, Phoenix, Horus, Apollo, Cupid, JC, Hermes, Osiris, yung reincarnation or cycle of life. Kasi 'di ba yung Phoenix 'di ba nabubuhay ulit. Pupunta daw sa nasusunod tapos nabubuhay ulit, nagkakaroon ng bagong buhay. Hmm.
Kaya muling ginagaya pati yung muling pagkabuhay, di ba, ng tunay na Messiah. Tapos yung mother and child kulto, yung napakita yung figure ni Mary daw at saka ni JC, yung patay, di ba, yung mother and child cult. Hindi ko lang alam kung sino tong mother and child nila, kung si Japet ba to o si Kinaan ang hawak ni kasi nakailang generation si na ama eh. No? Yung Mary nila na yung ginagawa nila mga revolt. Oh, okay, Yung Mary yan nila eh. dyan, si Si Miramis, na ama, Venus, si, isa si lang yan yung, Miramis, isang sinaama. diwa lang yung mga yan. Oo. Tapos yung Yung anak niya, Astarte, Isis, may Venus, story din. Tina. Meron din ako nabasa niyan eh. Na yung anak niya sa iba, hindi kay Nimrod. Para Iba pa yung kay Noah, no? manatiling buhay daw. Oo. Oo. Kaya ilang generation siya. Kaya hindi nakakapagtaka dun, siya yung nandun sa, Sigurat, di ba? Yung babaeng doon. So lahat ng kaalaman ng lahi ng mga Nephilim ni Cain na-pass down sa kanya. Kaya ang dali nila magtayo ng mga ng mga lungsod, di ba? Mga mga builders talaga, no? Ganun sila. Saka ang titibay, no? Kanyang mga high technology na kaalaman. So hindi pa wala pa tayo actually marami na tayo nabasa pero wala pa tayo nababasang verse. So dito maganda yung magkakaroon ng awa si Yahweh kay Jacob. Muling pipiliin niya ang Israel at ititira sila sa kanilang sariling lupain. So hindi si Jerusalem, dito pala sa yan, sa dulong silangan. At ang mga Shemitang bansa ay magbubuklod. So ito buong Shemite na to. So futuristic kasi that time hindi pa naman yung buong Shemite, di ba? At makikiisa ang mga inapo ni Jacob. Ang mga tunay na Hebreyong Israelitang Hudyo. Yung kasi yung chosen people talaga eh. Ang chosen race ay yung Hebrews. Pero ang chosen nation ay ang Israel, no? Ano? Bakit Hudyo? Israel, tribo yun, di ba? Oo. Sa ngalan Isang bansa, ni bayan. Jacob. Oo. Oo. Ang tribo, ang bansang yan, binubuo ng 12 tribo. Oo. Kaya lang Kaya kasi, Israel. oo. Kaya lang yung nandyan sa, ngayon, sa Jerusalem, nagkukunwari sila ng tribo ni Judah. Kaya Jewish eh. Ang inaano na lang, sila lang ang mga Israelita. 12 ang tribo eh, di ba? So, nagpapanggap sila na na tribe ni Judah. Ako, Siguro akala nila, siguro akala nila hindi na matatrace ng modern generation ang pinanggalingan ng salitang Jew, no? Which is the tribe of Judah. Ang mga Shemitang bansa ay kukunin sila at ibabalik sila sa kanilang mga lupain. Paano to? Tinulungan sila. Siguro along the way, nung nag-travel ang mga yung 10 tribes, no? Parang tinulungan sila ng ibang Shemite countries. Tapos, yung mga Hebreyong Israelita ay pag-iisahin ang mga Shemitang bansa at gagawin silang mga kaalyado na makalangit na kaharian. So, magmumula sa atin ang unification. Magmumula, sabagay, nandito kasi ang di ba, ang makalangit na kaharian, yung yung divine wealth, no? So, ang Hebreyong Israelita ang mag-unify sa Shemite nations. Tapos sila ang maghahari sa mga dating mananakop at mga api. So, if sabihin
ang maghahari o tayo ang mamumuno sa mga ibang ibang lahi, ano? Sino ba yung mga api at mananakop? Di ba mga Japhetite? Wala namang Hamite na nanakop sa atin. Yung mga Egyptian, mga lahi din ng ano yan, ng Greek yan, di ba? Yung mga faraon. Sinabi ng yung mga faraon na yan, na Greek din yan. Verse 3, sa araw na ililigtas kayo ni Yahweh mula sa inyong mga paghihirap at paglunas mula sa mabagsik na paggawa na ipinataw sa inyo, aawit kayo ng pangutya laban sa hari ng Babylon. Ng pangutya, paano ang mga ng api ay nagwakas? Paano natapos ang kanyang kasakiman at kasamaan? Oo, sa sa X, yung dating di ba? Twitter, ang daming kanta doon na pangutya sa sa Babylon. Saan ba yung seat ni Satan? Di ba nasa Jerusalem ngayon, sa Judah. Mga pangutya sa mga Jewish. Anong tawag sa mga Jewish na yon? Mga Zionist, no? Pinutol ni Yahweh ang pamalo ng mga masasama, ang kapangyarihan ng mga pinuno. Sa galit, pinarusahan ang mga mananakop ng walang tigil ng mga hampas at walang awang puot. Pinatahimik ni Yahweh ang mga bansang mananakop sa pamamagitan ng karahasan. Karahasan. So, ibig sabihin, digmaan, no? O, walang tigil ng mga hampas at walang awang puot. So, si Yahweh talaga ang nagpapatahimik. Ano kayang karahasan Kalaunan, ang lahat ng mga Hebreyong Israelita at ang lahat ng mga Shemitang lupain ay mapapahinga at magiging mapayapa. Sila ay magsisiawit sa kagalakan. So, mga ilang kaya ito? Sabagay, pabibilisin ng panahon no? Kailan maabutan kaya natin to, no? Verse 8. Maging ang mga juniper at mga cedro ng Lebanon ay magmamagaling laban sa iyo, Lucifer, at magsasabing, ngayon na ikaw ay ibinaba, walang darating upang magputol sa amin. Sino ba yung mga Lebanon ngayon? Ito yung mga, mga binabomb, di ba? Parang yung mga Syria, ang yan. Gagawin nilang maganda kasi yung port niyan, di ba? Yung seaport. Ang kaharian, verse 9, ang kaharian ng mga patay sa ibaba ay magigising upang salubungin ka sa iyong pagdating. Ginigising nito ang mga espiritu ng mga yumao upang batiin ka, lahat ng mga naging kaalyado mo sa mga Gentile na kaharian. Ang kanilang mga hari at emperador ay babangon mula sa kanilang mga trono. So, ibig sabihin, pati sa sa kalaliman, nakasuot sa mga, nasa trono pa rin yung mga nila, na yung mga naghahari-harian pa rin, sa kailaliman. Sasalubungin talaga. Ibig sabihin, dito talaga sila, yung mga, mabubuhay pa kaya uli yan para sa huling, sa Judgment Day. Nasa trono pa rin sila kahit sa impyerno na yung mga espiritu ng yumao, mabatiin siya. Bubuhayin sila para husgahan. Di ba? Kasi haharap sa white throne of judgment. Bagay, oo. Pero ibababa yung yung kaharian ng mga mga Gentile pero ngayon magigising yung mga espiritu, mga diwa upang batiin siya. Ano to, ginising ulit? Ibig sabihin, binuhay ba ulit para may kaalyado ni ni Lucifer nung hari ng Babylon? Ang kanilang mga hari at emperador ay babangon mula sa kanilang mga trono.
Baka ibig sabihin yung kanilang ano, mga kanilang, yung mga mummified na ano nila, babangon, ano? Yung kanilang, ano, babangon eh. At ang mga pinuno, verse 10, at ang mga pinuno ng mga bansa, lahat sila ay magsasabi sa iyo, pati ikaw ay naging mahina tulad namin. Ikaw ay naging katulad lang namin. Ano ba Ah, yung sinasabing patay dyan? Literal ba talaga yan? Ano? Kasi 'di ba, yung nabasa natin nung nakaraan, babangon ang alahayam to ang diwa defend. eh. Oh, 'di ba? Tingin ko, Kasi oo nga ma- eh. kasi kanina bago ako nag-sound off, at ang mga bansa, 'di ba may sinabi kang ganyan. Mabuhay yan sila like gaya sa atin at the moment. So hindi kaya ganon kasi kapag wala sila sa covenant, considered sila as patay spiritually. Ang diwa nila, di naman yung Kasi gising di ba ang sa palagay niyo. tingin ko, di ba ang sabi ng ano ng Messiah, where I am, you will be also. So pagbalik niya, babalik din yung mga ano, yung mga kausap niya noon, di ba? Maaring Di ba kasi bubuhayin. nasa, Sabi nga, you oo, cannot ano, unless di you ba sila you yung will be mga, born again. nasa kailaliman. O ito naman, Well, itong mga nasa anyway, oo. kailaliman, maaring ano, kaya nga gumagawa sila mga transhumanism, ng mga AI, kasi hindi nila maano yung masasaman ang diwa kung hindi ibibigay ng alahayam. Di ba? So, ang gagawa sila ng mga transhumanism, yun ang paglalagyan ng kanilang mga diwa na nasa ilalim. Kaya yun dyan ang ano, ang tanong ko. Hmm. Mga patay nga ba talaga sila? Kasi, di ba? So, kung Ayan ang patay man ano, sila, kung hindi sa kaya diwa lang eh. Kaya lang kasi ano oh, eh, pinabagsak niya dito si ano eh, yung hari ng Babylon. Ngayon na ikaw ay ibinaba, walang darating upang magputol sa amin. Ibig sabihin, wala nang magpapalugmok sa amin. Sabi nung ano, nung mga kanyang mga ano, mga inan dati, mga juniper at mga cedro ng Lebanon. Ibig sabihin ng mga juniper, mga cedro, ng, ano ba yung juniper? Malaking puno ba to? mm, Siguro mga pinuno to ng mga ano, ng mga Shemite at saka cedro kasi mataas ng ano eh. At magmamagaling second, di laban ba? sa iyo. Oo. Magsasabi ngayon na ikaw ay ibinaba, walang darating upang magputol sa amin. O kasi di ba pinuputol nila yung mga ano, mga pinuno ng mga bansa para Mm. masakop, makontrol. Tapos ang kaharian ng mga patay sa ibaba ay magigising. Saan yung ibaba yan? Mga patay ba ito physically or ano, o yung diwa na Ay, lang? yun nga Hmm? yung sinasabi ko, tanong ko. Tingin ko mga diwa na to eh. Kasi ikaw ba naman, Kasi, ano ka, kukunin ka ba naman na, kung, kung siguro yung mga ano mga diwa ng mga fallen yan. Tingin ko mga diwa ng fallen kasi wala na yan diwang yan sa alahayam. Nandito na yan hindi, sa yung mga, sa yung, ilaliman. yung mga puno, di ba? Sila yung mga tumatayong mga hari, mga leaders ng mga bansa. Oo, 'di ba Mm. ano, yun ang pinapatay nila, you will strike his head and he will strike your tail, 'di ba? Yung mga head ang inaano nila. So wala na magpuputol sa kanila. Tapos yung mga ano naman, yung mga diwa, yung mga pole naman ang babati. Ginigising nito ang mga espiritu ng mga yumao upang batiin ka. Sino nga ba ang babatiin nila dyan? Ang kaharian ng mga patay sa ibaba ay magigising upang salubungin ka sa iyong pagdating. Sino So, yung dadating? kung ano, ang alahayam ay ano, Sa kasama niya, bagay, yung mga oo. dati niya, ang kanyang mga makalangit na makalangit na nilalang, syempre yung minion din ni ano, ni Lucifer, ibabangon din niya mula sa ilalim, di ba?
at babatiin siya at Oo, sasalubungin oo, siya pagdating. Diba? Kailangan meron din kayang minion sa paligid niya. Lahat ng mga naging kaalyado mo sa mga gentle na kaharian, ang kanilang mga hari at emperador ay babangon mula sa kanilang mga trono. Kaya nga 'di ba yung deepest pit, 'di ba? Nasa ano yun eh? Revelation ba 'yon? Sis Dahlia, nabubuksan ang kailaliman o open Oo, sis. during the last day. Oo. Kaya nga yung sabi ko, 'di ba nagparada pa nga yung mga mummified. Tapos pinarada pa yung mga yung mga mummified. Tapos yung nag-umpisa nga yung ma-discover nila yung yung katawan ni Nimrod. Kaya lang yung pinaghahanap Sabi ko, bakit, kasi doon pala nag-isip na ako, bakit nila gegerahin ng isang bansa dahil lang sa katawan na yun, ganun siya ka-importante. Ganun siya ah, ganun na, para lang masakop yung Iraq. Gagawa sila ng, they will go to that, no, level na para lang sa isang bangkay, remain. Yeah, sabi nila kasi daw, naging great daw yon. So, gagawa sila ng mga human cyborg, yung mga na malalakas. Ayun na, yun ang mga nabasa ko noon sa actually nabasa ko newsletter ng mga Republican. Di ba may Democratic Party, may Republican Party. Sa Republican Party ko yun nabasa, yung newsletter na yun. So sabi ko, pag ganun, ah, ano, ay ang nakaupo that time ay mga Democrat. Yung, yung nilusob ang after ng World Trade. O ba yung World Trade? Okay. Okay, kayo sis, baka meron kayong ibang insight. Verse 11, lahat ng iyong karangyaan ay ibinaba sa libingan, kasama ng ingay ng iyong prestihiyosong orkestra. Ang mga bulati ay kumalat at ang mga uod ay gumagapang sa iyo. Lahat ng karangyaan, ano to pang ano to? So bagay, di ba, lahat ng isinasama sa libingan. Isinasama nila sa libingan. Verse 12, paano ka bumagsak, anak ng bituin sa umaga? O, sino yung anak ng bituin sa umaga? Morning Sino star. yung morning Parehas star? naman. Anak. Parehas naman sila eh. Oo, pero may Pero, mga anak. Pareho silang morning star, pero may anak. Sino yung ito yung anak ng Anak bituin ng sa umaga. bituin. Oo. Anak ng bukang liwayway, tulad ng iyong ama, ang diablo, na itinapon sa lupa. Ayun. Ikaw na nanakop at ng api sa mga mas mahihinang bansa. Kayo yung mga blue-eyed, mga red-haired, mga mapuputi. Yan. Yan, iyong ama. Yan. Di ba ito Na, yung parang ito yung verse 12 na ito ang kinukot doon sa malaking bahay. oo. parang, oo. Actually, sis, kasi dito, sa buong Biblia, wala naman meron ka bang Lucifer na nababasa? Actually, wala. Dito lang natin Dito sinulat lang sa yung version Lucifer. natin. Kasi Oo. tinukoy ng mensahero ito. Kasi nakatago. Oo. Nakatago yan. Ang Hindi daming, nila, ang daming pangalan yan, di ba, ni Lucifer? oo. Oo. Nakatago Then ang pangalan niya. sa Revelation kasi, may binago din tayo doon eh. May kasi hindi yun ewan ko kung nasa ibang version, pero parang sa atin lang eh. Kasi merong translation na issue na dalawa sila. Hindi lang isa, dalawa sila na Di ba ilalagay sa kaya dagat ito yung kinote nila, kaya nila Oo. ni-reject ang Messiah.
Na Dahil ano daw, sinasabing morning star. oo. Ang morning star, yung mga high-ranking Mm. celestial beings. Pareho sila. Kaya nga, di ba, Star Wars ang ng mensahero. Mm. Kundi pa no? So ito yung nananakop at nang-aapi sa mga mas mahihinang bansa. At yung may pitong dati 10 ulo, naging 7 na lang, Oh. Verse 13. Sinabi mo sa iyong puso, aakyatin ko ang langit, itataas ko ang aking mga kapangyarihan, higit sa mga bituin ng alahayam. So ito yung yung aakyatin ko ang langit. Talagang nag-ambisyon talaga siya na Oo. makaakyat sa langit. Eh di ba ano bang langit? Yun ang trono ni Abba Yahawa, no? Itataas ko ang aking kapangyarihan higit sa mga bituin ng alahayam. Ibig sabihin, sa mga celestial beings niya, mas makapangyarihan siya. Uupo ako sa trono sa kongregasyon ng Zion, sa trono ng makalangit na kaharian. Kasi lumaki ulit kasi perfect, almost perfect siya, di ba? Oo. Yung Then kanina lang nakita ko may isang resort diyan sa may bandang Buso-Buso merong miniature na na Statue of Liberty. Di ko ay nako na dinadala dito kung alam lang nila si Lucifer ginagaya pa Mm. Talagang Kaya nga siya Verse, binagsak kasi 'di ba umakyat siya sa nasa trono. Gusto niyang palitan ng nag, alahayam. nagrebelde, rebellious. Mm. Verse 14, aakit ako sa tuktok ng mga ulap patungo sa mga kalangitan. Gagawin kong makapangyarihan ang aking sarili tulad ng kataas-taasan. Eto aakit ako sa tuktok ng mga ulap patungo sa mga kalangitan. So kung ngayon, kung sa modern natin, nasa taas siya ng cloud computing, Oh, 'di ba sabi ng cloud, mensahero yan ang cloud, yan ang doktrina ni Pablo. oo. Hindi, yan, pwede rin literal yan. Kasi di ba nasa Mm. mga server ngayon nasa cloud na. Ay, so bakit nila isip na cloud, di ba? So may yan, yung tablet nga, di ba? Mm. Dati lang, iba na ang pag sinabi ng tablet, yung mga yung Ten Commandments na sa isip ngayon, iba na. Gadget na, di ba? Ngayon, pag sinabi mong cloud, ano yun? Cloud computing ba yan? Cloud Diba? Hindi na ulap na makikita mo sa langit, no? Verse 15, ngunit ikaw ay ibinaba sa kaharian ng mga patay sa kailaliman ng hukay. Ang mga makakakita ay tititig sa iyo, iisipin ng iyong kapalaran. Ito ba ang hari na yumanig sa lupa at nagpayanig ng mga kaharian? O kahit yung mga kita, hindi sila makapaniwala kasi siya ang siya ang prince of this world Mm. sa ating panahon ngayon. 'Di ba siya ang prince, sinong lahat ng simbahan siya ang tinatawag. Sa mga artista, praise the Lord, 'di ba? Oo. Yeah. So siya ang talagang pinakamapangyarihan. Ito ba ang hari na nanakop at nang api sa mga bansa at nagwasak ng mga lungsod at hindi pinayagang makauwi ang mga bihag? Lahat ng mga hari ng mga bansa ay namamahinga sa kanilang mga libingan, bawat isa sa kanyang sariling puntod. Ngunit ikaw ay hindi ililibing sa iyong libingan. Ang bangkay mo'y itatapon na parang sangang walang kabuluhan. Tatabunan ka ng mga bangkay ng mga pinatay mo sa digmaan. Ihuhulog kang kasama ng mga iyon sa mabatong hukay. Sino kaya ito, no? Tulad ka sa bangkay na tinatapak-tapakan, hindi ka makakasama sa kanilang libingan, sapagkat winasak mo ang iyong lupa at pinatay ang iyong bayan. Huwag nang mabanggit pa ang mga salinlahi ng mga masama.
Ito siguro magiging pataba na lang siya. Wala, kahit kahit puntod, walang matitira sa kanya, no? Maghanda ng lugar upang patayin ang kanyang mga inapo o yung kasalisalin lahi dahil sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. Hindi sila babangon upang magmana ng lupa at takpan ang mundo ng kanilang mga walang saysay at makasalanang mga lungsod. O nauubos na naman ang lahi nila eh. Ngayon pa lang. Uusigin at lalabanan ko sila. Buburahin ko ang pangalang Babylon. Ang mga nakaligtas, ang mga inapo at mga salinlahi niya ay aking wawasakin. Naku, huwag na tayong huwag na kayo maghanap ng afam. Kasi mga inapo nun at mga baka mawawasakin din, no? Gagawin ko itong lugar ng mga kuwago at latian. Lilinisin ko ito gamit ang walis ng pagkawasak. Sabi ni Yahweh, ang ama na alhayam. Actually, nangyari na pala to sa Amazon. Amazon rainforest. Winasak din, winasak na sibilisasyon din na nasa ilalim ito eh. Verse 24, si Yahweh na alhayam ay sumumpa. Sigurado, ayon sa aking plano, mangyayari ito at ayon sa aking layunin, magaganap ito. So siguradong magaganap yon. Dudurugin ko ang Assyria sa aking lupa. Sa aking mga bundok, tatapakan ko siya. Assyria, no? Ang kanyang pamatok ay aalisin mula sa mga Hebreyong Israelita at ang kanyang pasanin ay aalisin mula sa kanilang mga balikat. So itong Assyria ang nagano sa mga Ophirian, no? Sa mga sa 10 tribu ng sambahayan ni Ephraim, Northern Kingdom, no? Ito ang plano na itinakda para sa lahat ng mga bansa at ang kanyang gawa ay libot sa buong mundo. Sapagkat si Yahweh na alhayam ay may layunin, walang makakapigil sa kanya. Ang kanyang kamay ay iniaabot at sino ang makapipigil nito? So, sabihin yung yung reach niya, sino makakapapigil sa sa kamay ng alhayam? Propesiya laban sa mga Philistine. Siguro ito tapos na to. Ang propesiyang ito ay dumating noong May taon. maalala. Okay, sige po. May maalala ako na yung wawalisin niya, di ba? Oo. Naalala ko, oo. Ipinakita niya sa akin sa panaginip kung paano niya winalis. Bumaba siya kaya mula sa kanyang, syempre, pwesto ko saan siya naroon. Bumaba siya para linisin yung isang lugar kung saan nandoon kami noon. Pinakita niya talaga na nagwalis siya. Saan lugar? Nagwalis siya, tapos dyan, part dito sa Cubao. Tapos, nung nagwalis siya, napalitan na ng bubong, yung gilid-gilid baga, dingding, yung building. Pero alam mo, nang bumaba siya, nakadamit siya ng puti. Alam mo, yung long sleeve siya na hanggang dito sa may wrist. Tapos hanggang sa, bukong-bukong yung damit niya. Pero nakakuruna siya. So, gamit talaga, nandyan, walis. Pag naglilinis siya. So, ngayon, naalala ko yun. Kasi nagwalis siya. Mga alkabok? Mga ano winawalis niya? Alikabok sa tingin ko. Pero ibig sabihin, yung kanyang pagwalis ng ganun ay ang mga tao. Winalis niya ang mga tao na ayaw sumunod sa kanya. Karapat-dapat. Sa kalooban niya. Pero merciful pa rin siya, no? Hindi biglaan. Sa isip ko lang Isipin mo dati LORD man din pa ang tawag ko, no? Pero bakit niya pinapakitaan ako ng mga ganung mga eksena? So, mali man yung word, maari na nagamit ko, pero siya na kumakausap sa akin.
ay totoo. Yung totoong siya Nasa ang future alahaya. naman din siya, di ba? Kita na, nasa future siya, nasa past. So, alam niya, kilala ka niya all throughout your life. Bago Mm-mm. bago pa tayo, ano, di ba? Mm. Oo. Mas Kaya naalala na ko ano yun ko dahil din, dyan. oo, dahil sa Yeah. paglilinis, ano? So, isa Mm. pa, di ba, may mga itatais siya na bansa, maibabagsak. Mm. Marami na siyang nilipol na sibilisasyon nung una, pinalubog, pinalitaw. Ang Japan is Mm. papalubog ang kanyang lupain. Tapos dito sa Mm. dito sa bandang ibaba ng Mindanao, malapit sa Jensan, meron ng may nakita diyang parang lumang sibilisasyon na hindi pinangingisdaan. Kasi sinasabi ng mga ng ibang ninuno na na may na lumubog na syudad dyan, bandang Iblalo. Ngayon, na-discover ulit, kaya lang ayaw nilang explore kasi maraming bansang nag-claim yung territory, yung water territory na yon. Isa na ang Malaysia, Philippines, di ba? Marami Indonesia. Pero mga Ophirian ang dating nakatira doon. Kaya kaya hindi pa nila ngayon, yung earthquake na yan, di ba balitaan yun, kaya nakita ko lang sa news, yung Sarangani, lumayo yung dagat, lumitaw ang malaking lupain. So yung kumbaga yung beach, Huh? lumayo, nakita, na-expose yung yung mga, yung sa ilalim, mga corals. Kumbaga, lumilitaw, yung dating nilubog ay umaangat ng unti-unti. Tapos yung dating yung Ethiopia na dating nakahiwalay sa West Africa, 'di ba, dumikit siya ulit. Dumikit nga, naghihiwalay na ulit. Kasi ang nakalagay sa Jubilee, sa description sa Jubilee, which is hindi na minention ng mensero kasi syempre yan siguro hindi pa niya alam na nahahati naghihiwalay uli humihiwalay uli ang Ethiopia sa mainland Africa. Pero kasi doon nakadikit pa, as of now nakadikit pa ang Ethiopia sa mainland Africa. Kaya hindi niya, pero sa description sa Jubilee, ang Ethiopia ay part of the Shemite territory. Kung ite-trace mo yung description. So ngayon, nagiging clear ulit ang So, wag tayong mabahala kasi ang ABA talaga is in control, May sariling panahon yan, may sariling mga kanyang kaparaanan. No? Tapos, naalala ko lang kasi sabi mo paglilinis, ito naman yung pagre-restore. Oo. Parang nagkakaroon siya ng restoration yung mga dati, no? Original na At Ang saka yung galing, sundalan, di ba? yung baka mamaya pwede na tayo maglakad papuntang China ulit. Taiwan. No, bumalik yung mga yung One sundalan, time, no? one time din, na-search ko itong hindi naman to kasama dito sa inaano natin. Yung naalala ko lang, yung Montalban, sa ilalim ng Montalban, merong lumubog din dyan na dating lugar. Nakita ko sa Oh, sige lang. Sa One time again. sa ilog, dagat? Mga building. Parang isang city din siya. Pero Isang lugar. yun? Ancient, bago Oo. ilang... Oo. Matagal na yun. Baka yung ginawa ni Bernardo Carpio. Sabi nga din ba sa Montalban, yung yung Ewan lang. Bernardo Carpio, yung mga yan yung mga kwento-kwento, di ba? Ewan kaya. Repetition Kung ng sino yung nagkwento. Oo. Nakita ko na sa Google dati. Talaga. Anyway. Kasi basta nadaanan namin yung sabi yung bato, yan ni Bernardo Carpio.
yung Mm. tinulak niya, parang naiipiti siya, parang ganun eh. Ang kinikwento, Mm. bata pa ako, nung pumunta kami dyan. Okay. Sa verse 30 tayo. Ito, 29, huwag magala kayo mga Philistine na ang pamalo na inihampas sa inyo ay naputol. Mula sa ugat ng ahas na iyon ay sisibol ang isang makamandag na ahas. Ang bunga nito ay isang mabilis at nakalalasong ahas. So, ang Philistine pala, actually ang Philistine, mayroon din yung sabi nila, ano daw yan, may lahi ding Hamite. Pero dito, sa annotation ni Mr. Roy, Canaanite din. Oo, kasi mga Philistine, di ba may mga higante pa nga sila? May mga fallen. Oo, Canaanite nga. Kasi hindi naman magpo-produce ng mga higante ang ang mga purong dugo. Verse 30. Ang pinakapobre sa mga mahihirap ay makakakita ng pastulan, at ang mga nagigipit ay mahihiga ng ligtas. Ngunit ang inyong ugat, sisirain ko sa pamamagitan ng tagutom. Papatayin nito ang inyong mga nakaligtas. Okay. So ito yung yung restoration na, no? At ngunit ang inyong ugat, sisirain ko sa pamamagitan ng tagutom. Sino ito? Sino ang pinakapobre sa mga, hindi siguro ito mahihirap, pinakapobre sa mga Shemite ba to? Tapos ngunit ang inyong ugat, kayo ng ugat to sa mga Canaanite, Philistine. Siguro Philistine to, ugat ng mga Philistine. Kasi di ba naman, sila? Yung ugat ng mga Canaanites ang tinutukoy niya dito. Oo. Yung mga Canaanite, kasi hindi, specified eh. Ang pinakapobre sa mga mahirap ay makakita, pobre ng Philistine? At ang mga nagigipit ay mahihiga ng ligtas. Ngunit ang inyong ugat, pa, Yung Amaringa sa Myanmar. Yun ang pinaka-pobre. oo. Oo, pero itong ugat nino to. Kasi minsan tinatanggal nila yung mga, mga proper name or para malito. Ngunit ang inyong ugat, sisirain ko sa pamamagitan ng tagutom. Sinong ugat nila? Papatay nito ang inyong mga nakaligtas. Ano ba ang sinabi sa English? Kasi wala akong nakitang wait balikan ko. Verse 30. The poorest of the poor will find pasture, and the needy will lie down in safety. But your root I will destroy by famine. I will slay your survivors. Sinong your root? Sinong your to? Sa Philistine ba to? Kasi ang title nito about Philistines eh. But your root, Philistines? O di, baka Philistines nga. Ano yan, propesya ba? Anong sinabi? Propesya ba doon sa Philistines? Ano nga ba yung title kanina? Diba? Propesya Sa laban sa title, mga Philistine. is Philistines. Ayan. But your root, Philistines, I will destroy by fire. Lagyan natin ng Philistine. Sige. Pwede. Oo. Para at least But your root, understood, Philistine, understandable. I will destroy. Okay. Lagay ko sa Tagalog yan. Kailangan, maging ka eh. Ugat, Philistine. Biro mo, ugat yan ha, sisirain. Ay, isip yung mga ninuno ay sisirain ko sa pamamagitan ng tagutom. Oo. Kasi yung Gaza, yan eh, di ba yan ang lugar ng mga Philistine? Yung Gaza na
na ngayon. So, halo-halo ang tao Mm. dyan talaga. So, baka yan yung isa yan sa pag ng alahayam, paglilinis, Baka. amin, Oo, na no? pagwawalis niya. Oo. Baka nga. Kasi iba dyan ay Egyptian, iba ay pero karamihan dyan Muslim. Pero halo-halo kasi yan eh. Mhm. So Lahi yung niya rin yun. yung paggamit natin dito ng baka ay sarili lang natin na na Oo. pagkaunawa. Oo. Kung magsabi man tayo ng baka, nasa sa inyo yun. Kasi Hmm. may mga base tayo na historical at Pero kung mali, open kami for correction. Oo. Lang namin, iniisip na lang namin, nilalawakan lang namin ng kung historical, facts, genetics, ano pa ba? Ibang aklat dito sa Biblia. Kasi at saka yung geography. Tingnan nyo kung nasaan ang lugar ng Philistia o Philistine. Kung titingnan mo sa modern na natin ay Gaza. Kaya nga di ba sinasabi ng mga taga-Gaza, 7,000 years na sila o 6,000 years na sila doon. O sino bang 7,000 years, sino ba nakatira doon? Mga Philistine. Diba? Hmm. So, yun yung bloodline na yun, halo-halo talaga. May Egyptian, may nga yan, yung mga Moabites, may na yan, yung mga halo na rin ng mga yan eh. Edomites, may mga Ammonites. Ammonites, halo-halo na yan. Kaya yung mga So, tagapakinig ang aba natin lang ang nakakaalam. kung mayroon man silang mga eksaktong interpretasyon nito, maaaring i-share nyo sa amin Oo. sa comment section. Lalo na yung genetic si Aba lang talaga nakakakita, nakakabasa, di ba? Mga including mga Mhm. Tapos sa 31, sabi Pero, nito. Oo. pero i-unify niya nga, di ba? Siya rin yan ang gagawa ng paraan. Unification, no? Basta ang sabi lang niya, sumunod Oo. lang kayo sa akin, manalig. Oo. Wala, Hindi man natin ngayon matukoy yung mga blood lines na yan, pero i-unify niya pagdating ng time. Tapos verse 31, lumuha, ikaw na pintuan. Humiyaw, ikaw na lungsod. Malusaw na kayong lahat, mga Philistine. Isang ulap ng alikabok ang pumailan lang mula sa hilaga. At wala ni isa man sa kanilang mahanay ang matitira. Ano yung alikabok na yan? Philistines nga. O di ba? Isang Alikabok yung winalis. Isang ulap ng alikabok. Alikabok ang winalis. Oo. Ang alikabok na yan, tingin ko ito yung mga mula sa hilaga eh. Sino bang nasa hilaga ngayon? Di ba? Mga fake Jews? Mga Jewish? Philistine Zionist? sinabi. At wala ni isa man sa kanilang hanay ang matitira. Pero actually, din ni Haring Isang David. ulap ng alikabok ang pumailan Kumbaga, lang. nung panahon ni Haring David, ay nagapi niya, pero hindi ibig sabihin yung bloodline no, naubos totally. Siyempre, yung iba, may mga remnant pa rin dyan, kahit pa paano, di ba? Kasi, tatakot na silang lumaban sa mga Israelita. Powerful ang Haring David eh. Isang ulap ng alikabok ang pumailan lang mula sa hilaga. Sino alikabok na yon? Mga maaring mga sa present day natin ngayon, mga Jewish, mga fake Zionist. Kasi di ba nila ang Gaza? At wala ni isa man sa kanilang hanay ang matitira. Halos nalusaw na, no? Ano ang sasabihin sa mga sugo ng bansang iyon? Itinatag ni Yahweh ang Zion. At sa loob nito, ang kanyang mga nagdurusang bayan ay makakahanap ng kanlungan. Sugo ng bansang iyon. Anong sugo? At sa loob nito, ang kanyang mga nagdurusang bayan
Ano suga ng bansang, anong bansang iyon? Hindi kaya ito yung fake Jews? Itinatag ni Yahweh ang Zion at sa loob nito, di ba may sinabi nito na i-recognize ng mga na minahal ka ni Yahweh. Ano nga bang version, sis? Yung alin? I-recognize, ah, Alin yun? ah, Ano yung yung i-recognize? prophecy, na the heritage of the parang i-recognize ng fake Jews na minahal ang tunay na na Israelites. Madadaanan pa Pinagpa. lang natin siguro ito kasi nasa aklat ng Isaiah yun. And then you will know that I have loved you. Di ba parang ganon? Kaya nga, madadaanan pa lang natin. Ano nga bang version? Kinlagay na nung isa. Nasa Isaiah 50. Isaiah din yun. Oo, Isaiah Okay. din yun. Madadaanan natin. Okay. So dito, itinatag ni Yahweh ang Zion at sa loob nito, ang kanyang mga nagdurusang bayan at mga kahat ng kaluan. Sino ito yung bansang iyon sa 32? Ano ang sasabihin sa mga sugo na bansang iyon? Ano yung bansang iyon? Yung fake Jews? O yung yung hindi pinangalanan. Mga colonizers siguro ito. Bansang iyon isa lang to singular. Baka ito yung fake Jews. Wala, i-acknowledge nila na tayo ang sa what answer shall be given to the envoys of that nation? Anong sagot ang ibibigay? Yan pala. Anong ang sasabihin ang sa mga sagot sugo? sa mga anong isasagot sa mga isasagot? Hindi sasabihin what answer. Ano ang isasagot sa mga sugo ng bansang iyon? Hindi kasi siya nag-mention diyan ng lugar, 'di ba? Oo. So, yung mga gumagawa ng ganun na yun yung ayaw niya, 'di ba? 'Di ba parurusahan niya sila. Ang last na nabanggit kanina, Palestine, 'di ba? Oo. Walang matitira sa kanila. Ang bayan na yun, parang bansang yun. Hindi kaya yun man din yun. Ang Palestine din. O yung cloud of smoke comes from the north. Hindi alikabok, smoke. A cloud of smoke comes from the north. Usok. Usok pala eh. At isang isang ulap ng usok. Usok. Ang pumailan lang ba? Kailangan talaga i-check Isang ulap ng usok, hindi pala alikabok. Ang magmumula sa norte. So, baka ito yung binabanggit ni Propeta Joel. Yung Third World War. Oo nga eh. Usok na mga plapla. Pero kasi mga Philistine lang eh. Philistine lang as nasabi niya eh. Isang ulap ng usok ang magmumula sa hilaga. Tanggalin na yung magmumula. Ibig sabihin yan, maaring masusunog ang lugar na yon. Kasi usok ang pumailan lang. Oo nga. Parang dito wasakin. Oo. Kasi usok ay pumailan lang. Isang ulap ng usok ang pumailan lang. O di ba? Usok ang pumailan lang kapag may nasusunog. Ano ba sinabi dyan sa English? Yan naman bagang base natin. Oo. A cloud of smoke comes from the north. Mula sa norte. Pumailan lang mula sa hilaga. Isang ulap ng usok ang nagmumula. Sa hilaga. O anong lugar? Anong lugar yun? Anong nation? Anong bansa yun nasa hilaga? Kasi kung Philistine kasi to,
Ang nasa north niya, ang ang Judea, ang Paano di ba ba ang natin yan Gaza? Ang hahanapin nasa sa, taas niyan, ang Israel. Ang ano Israel yan, na bansa. mapa lang yan sa Shemite territory. Oo. Okay. Ang north. Sino ang nasa north? Mga Siya fake yun. Israel. O di, kung yun, adi yun. Wala namang matitira sa kanila soon, di Pwede ba? kasi at wala ni isa man sa kanila. Walang matitira kasi walang nakapatong na bato, di ba? Ano bang ibig mo sabihin Kasi dito? Hilaga, pupulbusin. kasi ang abay hindi nilalagay yung niya sa taas ang mumula eh. Hindi norte. Hindi, ganito, isang ulap ng usok ang pumailan lang. Oo. Pumailan lang. Mula sa hilaga. Isang mula sa hilaga. Kasi Di ba bayan hindi yun tinutukoy. Kamse, hindi naman po umain lang. Ano ba, hindi ba Kamse dumarating o nagmumula from the north o dumarating Aywan ko, mula kasi sa hilaga. Kamse. nasa iyo yung English. Oo nga, Doon tayo comes nagbabase, di ba? from the north. Yun nga, comes from the north. Comes from the north, pero pumailan lang. Kasi ang binanggit dyan, Sa description Tagalog. is ulap. Oo. Ulap ang binanggit eh. Pumailan Oo. lang, usok. Hindi Hindi naman lahat ng papailan ulap lang, yung kung alikabok. pumapailan lang eh. Dumarating, nagmumula. Isang usok ang Pumailan nagmumula lang sa sabi, hilaga. di ba? Ang dumarating. Mula sa hilaga. Hindi, ang Tagalog lang ang naglagay ng pumailan lang. Ano ba sa English? Comes nga, comes. Isang ulap ng usok ang Dumarating. dumadating. Mula, dumarating. Ang dumadating. Kaya nga. So, hindi mo Adi pwedeng, palitan. yun na nga, pinalitan ko na nga. Palitan, Kaya, yung pumailan lang. oo, Kasi mawawala tayo niyan sa konteksto tamang, eh. 'di ba? So, kung dumarating, ang Dumarating mula sa ka- hilaga. ang kawasakan talaga ng Philistine ay magmumula sa norte. Ngayon pa nga, at kahit ngayon ay nagaganap. Di ba paano nawawasak ang Gaza? Dahil sa mga sa mga nasa norte nila, mga Israelita, mga fake Israel. Kaya itong 32, ano ang isasagot sa mga sugo ng bansang iyon? Ano yung bansang iyon? May nagtatanong ba? Siguro ito yung ulap ng usok. Kasi siguro magtataka yan sila eh. So anong sasabihin nila? Anong sasabihin nilang kwento? Siguro ganun yon. Wala na silang masasabi kasi puro na sila nagtaka. Dahil nalusaw. Siguro Walang masasagot matitira. yan sa susunod ng mga kabanata, no? Kasi Siguro. nakakaisang chapter pa rin tayo. Sige sis, Oo nga, back to you, patuloy na sis muna Maria. tayo. Yung yung pumailang lang, papalitan po ba? Opo. Okay, thank you po. Anyway, napalitan ko na siya. Kabanata 15. Propesiya laban sa Moab. Isang propesiya laban sa Moab. Ang Ar sa Moab ay wasak. Nawasak sa isang gabi. Ang Kir sa Moab ay wasak. Nawasak sa isang gabi. Ang Dibon ay umaakyat sa kanyang templo, sa kanyang mga mataas na lugar upang magdalamhati. Ang Moab ay umiiyak sa Nebo at Medeba. Bawat ulo ay inahit at bawat balbas ay pinutol. Sa mga kalye, nakasuot sila ng sakop. Sa mga bubong at sa mga pampublikong plaza,
Lahat sila ay umiiyak, nakadapa at nagdaramdam. Ang Heshbon at Eleale ay nananaghoy. Ang kanilang mga tinig ay naririnig hanggang sa Jahaz. Kahit ang mga armadong tao ng Moab ay nasisindak at ang kanilang mga puso ay naduduwag. Ang aking puso ay umiiyak para sa Moab. Ang kanyang mga nagsisilikas ay tumatakas hanggang Zoar, hanggang Eglas Sheleshea. Sila ay umaakyat sa burol, patungong Lohit, humahagulgol habang umaakyat. Sa daan patungong Horonaim, sila ay nagdadalamhati sa kanilang pagkawasa. Ang mga tubig ng Nimrim ay natuyo at ang mga damo ay nalanta. Ang mga halaman ay nawala at wala ng berdeng natira. Kaya't ang yaman na kanilang nakamtan at iniimbak ay dinadala nila patungo sa lambak ng mga puno ng popla. Ang kanilang sigaw ay umaabot sa hangganan ng Moab. Ang kanilang mga iyak ay umaabot hanggang Iglaim. Kanilang paghagulgol ay umaabot hanggang Ber-Elim. Ang mga tubig ng Dimon ay puno ng dugo, ngunit magdadala pa ako ng higit sa Dimon. Isang leon sa mga nagsisilikas ng Moab at sa mga natira sa lupain. Yada. Yada. Yung lion, di ba, Judah yan? So, yung Moab sa present day, ang lugar na yan ay Jordan. So, yung mga Moabite naman, si Moab ay isa sa anak ni Lot. Yung anak ni Lot, yung anak niyang babae, sa panganay ba sis? Daya? Apa. At tapos ang Ammonite naman sa pangalawang Bunso. anak Oo, niya. Oo. Mm. So ito kasi parang itong mga Moab bakit inalaw ng Aba? Kasi ginagamit din niya yan mga Hebreo. Sino ba yung si Ruth? Anong ba? Moabite, di ba? Moabite si So, Ruth. kasi pag ang mga Israelita kulang ng kasi karamihan ng ng mga Israelita ay mga lalaki. So kailangan nila magkaroon ng babae na kumukuha sila sa kapwa nila Hebreo. Also descendant din ni Abraham, di ba? So kumbaga kalahi din ni Abraham pala kasi pamangkin ba? Oo. So yung mga yan ay mga ginamit din ng Alahayam. Pero ngayon, yung mga propesiya, ng propesiya ng tungkol kay Moab. Di ba Okay, anong verse one? si Rahab, Moabite din? Oo, yung Jericho. Oo. Ganun ba? Moabite din ba siya? Moab, alam ko Moabite din yun eh. Pero totoo ba na prostitute yun? Pero si niya, di ba? Isa sa spy. Oo. So, ginagamit talaga din, ng ginamit din Oo. talaga ng At least, lahi Hebreo. ng Kumbaga, Oo. purong dugo ng Hebreo din. purong dugo. Oo, hindi hybrid. So, ito yung Kir, mga lugar yan sa Moab. So, ang Dibon. Hanggang ngayon may Dibon eh. So, ang Moab ay bandang katapat yan ng ng Judea, sa other side ng Jordan River, saka hanggang baba ng Jordan River. So
Ganyan na lang sa map. Ang Moab ay umiiyak sa verse 2, ano? Medeba. So kung meron kayong mga pwede nyo balikan kung nasaan ito ngayon. If pwede nyo i-google, where is Medeba? Medeba in the Bible. Tapos yung map, tingnan nyo doon yung map kung nasaan yung Medeba. Tapos present day ngayon ng Mesopotamia, present day map para malaman nyo kung ano na ang bansa ngayon. Kaya kung gusto niyo tingnan yung mga historical site, alam niyo kung saan bansa kayo pupunta. Kaya ngayon, Iran, hindi ko napunta ng Iran. Sayang. No? Sa mga kalye, nakasuot sila ng sako. Sa mga bubong at sa mga pampublikong plaza, lahat sila ay umiiyak, nakadapa at nagdaramdam. So, may mga pagluksa. Naganap na ba ito, sis? Di ba Oo, naganap na yan noon, pero magaganap pa maaaring rin maganap pag na yan. panahon natin. Paglilinis Kasi uli. hindi Siyempre, pa hindi naman naman. Di pa naman Oo. nangyayari yung Great Tribulation, di ba? Oo. At saka syempre, di ba, ibig sabihin, nagwalis ka na nung 2003, 2005, hindi ka na uli magwawalis. Syempre, magwalis ka na 2007, Oo, kasi di ba nga sabi niya, 2006, lahat walis ka ng na ba? ng kanyang mga lahi ay walang matitira. Oo, magiging Pati yung mga purify nakaligtas, nga niya eh. Oo. ay kanyang wawasakin. So, Pero siguro hindi patuloy. naman oo, kasi may mga mukha talagang Hebreo, pero may nananalantay na, dominant pala ang, di ba, serpent Hmm. blood. Meron namang hitsurang tisi-tisi, pero dominant blood niya ba? Kasi ang So, mananatili lang talaga diyan sa covenant ay yung mga yung mga dominant ang Hebrew blood. oo, nagpasakop, Oo, yung nagpasakop pasakop sa sa, covenant. kay Abba. Saka walang, rebellious side. So, Hmm. magkita mo na lang pag yung ay hindi to tatagal. Magkita mo na agad kung tatagal to sa medyo may pagka-rebellious. Kasi ang nature talaga nila is opposite or baliin ang utos, di ba? Ang Heshbon at Eleale, ayun, nananaghoy. Kahit ang mga armadong tao ng Moab ay nasisindak, may jahas pa dito. At ang kanilang mga puso ay naduduwag. Ang aking puso ay umiiyak para sa Moab. Si Isaiah to, no? Ang kanyang mga nagsisilikas ay tumatakas hanggang Zoar. Yung Zoar doon sa southern part, di ba? Dito yung malapit sa sa nga ba tong yung yung nilipol na diyan nagtakbo si Lot, Oo. di ba sa Zoar? Sa malapit sa sa parang nasa northern part ng Sodom and Southern, Gomorrah. south South southeast. ba? Hindi sa Oo. north? Oo, kasi ang Sodom at Gomorrah nasa bandang tabi lang yan ng di ba? Ng Jordan, ng ng salt, Dead Sea, di ba? Dead Sea ba? Hmm. Parang northern. Tapos ang Zoar, bandang baba ng Jordan River. Di ba yung Dead Sea, diyan lumubog ang Sodom at Gomorrah. Maraming salt, naging mga salt, kaya Hmm. naging salty, di ba? Nagiging Kasi nga, di ba diyan ang yung pinaulanan sila ng sulfur? tapos yung asawa niya naging, Oo, naging naging asin. pillar of salt. Which is, akala natin nun, bakit magiging asin? Pero meron pala talagang chemical reaction na nag-form ang salt. Hindi, hindi Kaya siya nga na pillar tinawag of na siyang Dead Sea kasi ash. hindi na siya pwedeng wala Oo, nang mabubuhay na doon mga kaya dahil napaka-salty. oo, So yung hindi pa, kasi binago natin pillar of ash. kahit Pero anong actually pillar daing of hindi na salt siya talaga. mabubuhay diyan.
A pillar of salt talaga. May nangyaring chemical reaction kaya naging salt. Oo, dahil nga doon sa nung pinaulanan ng sulfur, di ba? Oo. So yun, nagkaroon ng chemical reaction, naging salt, very Pero ano na parang siya. ginawa natin kasi siyang ash eh. Ang Oo. mensero din Kasi sabi, bakit nagiging hindi ba dapat ash? Kasi nasunog na. Pero lately ko lang na ay salt na siya. So ayan, umiiyak para ang aking puso ay umiiyak, okay? Umahagulgol habang umaakyat sa burol, sa daan patungong Horonaim. Sila ay nagdadalamhati sa kanilang pagkawasak. Siguro pag mahaba-habang yung mga no, pag-aralan nila yung mga pangyayari, tingnan nila yung map, yung talagang mga nag-aaral ng mga salita, historical, magkaroon tayo ng ganun, Kung talagang sasaliksikin nila ang historical background nito, malalaman nila Oo. saan located yung mga Horonaim, ang Nimrim, tubig ng Historical, Nimrim, Siguro nasaan after yan. na ng tribulation, para hindi na Oo. magulat. Tapos, ang mga tubig ng Nimrim ay natuyo at ang mga damo ay nalanta. Ang mga halaman ay nawala at wala ng berdeng natira. O sige, naging disyerto talaga, no? Oo. Kaya't ang yaman na kanilang nakamtan at iniimbak ay dinadala nila patungo sa lambak ng mga puno ng poplar. Nililikas nila ang mga naipon nilang kagabitan. Lambak ng puno ng poplar. Saan kaya to? Poplar. Marami akong maraming picture na na yung mga puno ng poplar doon, may marami ding marami mga bato-batong na structure, mga bato-batong hill. Pero ang tingin ko, yung mga hill na yun, dating mga building na naging 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 ruin, parang nagmula dun sa pagkasunog ng Sodom and Gomorrah. No? Kasi ang poplar is maano yan, nag-ano yan ng tubig. Para siyang imbakan ng tubig. Ang kanilang sigaw ay umaabot hanggang hangganan ng Moab. Ang kanilang mga iyak ay umaabot hanggang Eglaim. Kanilang paghagulgol ay umaabot hanggang Bir Elim. So, assignment yun na lang yan kung saan yung hanapin yung mga lugar na yan. Kasi siguro mga border yan, no? Ang mga tubig niya. So, pinapakita dito siguro yung mga hangganan ng Moab, no? Oo. So, ang Torah, nag-iiwan siya ng mga clue, yung mga lugar na yan, kung hanggang saan, no? Ang mga tubig ng Dimon ay puno ng dugo. Ngunit magdadala pa ako ng higit sa Dimon, isang leon sa mga nagsisilikas ng Moab at sa mga natira sa lupain. So, yung Dimon ay puno. Ibig sabihin, maraming karahasan war, digmaan ang nagdaan. Pero papadala pa siya ng isang leon. Anong leon yun? Di ba Judah? Siguro makakalaban din ng mga sa Maccabeans ang mga Moabites, mga Maccabeans. Alalahanin natin yung Maccabees, no? Di ba tribe of Judah yan? Lion of Judah. Ano pa mga kapatid, meron pa kayong wala na? Nalaglag na yung ating ibang Sige. kapatid. Bakit ba? Bakit po? Ilan po mga kapatid? So, hanggang So, may sa musika muli. musika kasi Hanggang sa muli, anong musika natin? Salamat. Lahing Shalom. Hebreo. Meron ka pang Salamat share po. sis? Sige, Oh, ano, wala na muna. wala na, pag na lang. Next na lang ulit. Lahing Hebreo, sige. Wala tayo masyadong musika pang What
pwedeng flu. Mag-bio Ano flu. gusto? Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. Kaya ano bang Tingnan mo yung ano sa Sarangani, ah. Tingnan niyo yung receding ng tubig. emission? Francis Green started out as a school. Bakit sis? Wala, yung ano nga, umangat ang lupa. Sarangani. Lumabas yung mga corals. Sa dagat sis, saan particular na lugar? Paki-google na lang, i-google ko pa rin. Sige. Salamat, mga kapatid. We bless. Shalom. Okay, hanggang sa muli mga Salamat. kapatid. Good bless. Isang Dalawang. yang Salamat po. pinagmulan ng mga anak ng silangan, teritoryong pinag-agawan ng mga sakim na dayuhan. Kailan ka pa kaya magigising? Hanggang kailan ka pa magpaalipin? Di mo ba alintanan? Ika'y naging pain upang ang kapatid mo ay kalabanin. Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y laging ebrio? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo na buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Sinira ka ng mga dayuhan. Alaala mo ay kinalimutan. Kahirapan at kalupitan sa mga anak ng silangan. Inalis ang iyong kagandahan, maging laman mo ay kinagiliwan. Kamatayan ang naranasan sa inang bayan, kaya't ang silanga'y nagkalimutan. Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo na buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Lingunin mo ang pinanggalingan. Isang dakila ang nalimutan. Ang tawag ay alahayam na may likha ng sanlibutan. Iwaglit ang iyong nakagisnan. Lumapit ka sa katotohanan. Sundin mo ang kautusan ng alahayam upang ang buhay mo may kalayaan. Gumising
Perlas ng silangan, alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo ng buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Kailan ka pa kaya magigising? Hanggang kailan ka pa magpaalipin? Di mo ba alintanang ika'y naging pait upang ang kapatid mo ay kalabanin? Gumising ka, perlas ng silangan, alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo ng buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Gumising ka, perlas ng silangan, alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo ng buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Lahing Hebreo. Lahing Hebreo.